Magandang gabi sa inyo mga tagapakinig. Ako, ang inyong Kuya Kwen. At isa na namang kwento ang ating uungkatin ngayon. Bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang istoryang katulad nito. At ngayon, ituloy na natin ang katatakutan. Kuya Kwen. Ako po si Miggy, isang simpleng lalaki na nangarap lamang ng tahimik at masaganang buhay kasama ang aking asawa na si Ellen. Sawa na kasi kami sa ingay ng lungsod, kaya napagpasyahan namin lumipat sa probinsya, sa Bohol. Work from home naman kami pareho, kaya walang problema sa amin ang lokasyon. May lumitaw na pagkakataong hindi namin kayang palampasin. Ito ay isang murang lupa at bahay sa isang tahimik na baryo. Sabi ng dating may-ari, may nakuha na raw silang mas magandang bahay, kaya nagpasya silang ibenta ito ng mura. Para sa amin ni Ellen, ito na ang simula ng bagong yugto ng aming buhay. Pero ang hindi namin alam, may dahilan kung bakit tila minamadali ng dating may-ari ang pagbenta ng lupa. Sa unang buwan, maayos naman ang lahat. Tahimik ang paligid, sariwa ang hangin, at pakiramdam namin ay malaya na kami sa gulo ng syudad. Hanggang isang gabi, habang naglalakad-lakad kami sa bakuran, napansin namin may maliit na punso sa gilid ng bahay. Noon pa man, may naririnig na akong mga pamahiin tungkol sa mga punso. Na bahay raw ito ng mga labang lupa. Pero hindi ko yun pinapansin. Nang lapitan namin ang punso, sabay kaming nakakita ni Ellen ng isang maliit na nilalang na nakatayo sa ibabaw nito. Isang pulang duwende. Maliwanag ang buwan, kaya kitang-kita namin ng kaniyang anyo. Maliit siya, pero may matanda at usong itsura. Sa halip na matakot, ay parang nakakita ko sa presensya niya. Huwag kayong matakot, aniya. Isa akong kaibigan. At bilang bagong may-ari ng lupang ito, gusto kong bigyan kayo ng regalo. Nagtinginan kami ni Ellen. Anong klaseng regalo, tanong ko? Kahit ano, basta kapalit lang ay isang baso ng soft drinks. Napatawa kami, para bang biro lang ang lahat. Kaya nagdala ako ng soft drinks at inilagay sa tabi ng punso. Makalipas ang ilang araw, isang milagro ang nangyari. Nanalo kami sa isang palaro sa barangay. Ang premyo, isang bagong TV. Tuwang-tuwa kaming mag-asawa. Dahil sakto ito sa hiling na gustong mangyari ni Ellen. Ang bumili kami ng TV. Ngunit hindi pa sapat ang mga sahod namin dahil naubos ito sa pagbili ng lupa. Agad niyang sinabi, baka totoo nga ang sinabi ng duwende. Mula noon, nagsimula na kami humiling sa alok ng duwende. Nahuhumaling na kami na mag-wish dito. Ilang beses pa kaming humili. Mga maliliit lang noong una. Mas maraming pera, mas maraming gamit sa bahay, at lahat ng yun ay natutupad. Hindi namin napapansin na habang nahuhulog kami sa bitag ng kasakiman, ang hinihinging kapalit ng duwende ay palaki ng palaki. Isang gabi,
Nagising ako sa mahimbing na bulong ni Ellen. Miguel, may hindi tama dito. Parang hindi ko na gusto ang nangyayari. Anong ibig mong sabihin? Nararamdaman kong habang humihiling tayo, may nawawala sa atin. Hindi mo ba napapansin? Pinagmasdan ko siya. Mukha siyang balisa. Alam kong may punto siya, pero hindi ko na siya pinansin. Sa isip ko, baka paranoid lang siya. Hanggang sa dumating ang araw na humiling ako ng isang bagay na hindi ko dapat hiniling. Isang magarbong kotse. Nang sabihin ko ito sa duwende, ngumiti siya ng matamis. Napakalaking kahilingan yan, aniya. Pero may kapalit. Bago pa man niya sabihin kung ano yun, biglang sumabat si Ellen. Tama na, Mickey. Hindi mo na kailangan yan. Nagpantingan-ting ako. Lahat ng hiniling ko natutupad. At ngayon, gusto niya akong pigilan. Nag-away kami. At sa galit ko, nagdilim ang paningin ko. At doon, narinig ko ang bulong ng duwende. Ang gusto kong kapalit, saksakin mo ang asawa mo para wala nang pipigil sa mga gusto mo. Parang biglang naging tama ang lahat ng sinabi niya. Kung wala nga naman si Ellen, wala nang hahadlang sa akin. Kaya dahan-dahan ako nagtungo sa kusina. Kinuha ang kutsilyo at lumapit kay Ellen. Wala siyang kaalam-alam. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip kong ito na ang wakas ng pagtatalo namin at makukuha ko na ang lahat ng gusto ko. Pero biglang may pumasok sa isip ko. Ang masasayang araw namin. Ang mga panahong magkasama kaming nagsusumikap. Ang mga gabing natutulog kaming mahigpit ang hawak sa isa't isa. Ang pagmamahal niya sa akin na walang kapalit. Bumalik ang ulirat ko, pero huli na. Nakita kong may mga dugo na sa aking mga kamay. Napaatras ako. Nanginginig ang buo kong katawan. Nang tignan ko si Ellen, nakatayo siya sa harapan ko. Pero hindi na siya ang dating si Ellen. Nakasimangot siya, nanginginig, at hawak-hawak ang kutsilyong puno ng dugo. Sa isang iglap, naramdaman ko may tumutulong sa aking bibig. Nang ibaba ko ang tingin ko, nakita kong puno na ng dugo ang aking katawan. Ako pala ang nasaksak. At doon ko nakita ang pulang duwende. Nakaupo sa balikat ni Ellen. Pumapalakpak at tuwang-tuwa. Bago tuluyang dumilim ang paningin ko, isang huling bulong ang narinig ko mula sa kanya. Tandaan mo, Mickey, lahat ng bagay ay may kapalit. Mga tagapakinig, kung may marinig kayong mga bulong sa dilim, huwag kayong basta-bastang padadala. Hindi lahat ng regalo ay libre. At hindi lahat ng kaibigan ay mapagkakatiwalaan. Ako si Kuya Kwen. At hanggang sa susunod na katatakutan.